Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupain na yon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin kung tayo nagsimba noong nakaraang linggo, last week, narinig na natin yung kapareha nitong ating pagbasa. Ngayon, sa ebanghelyo, merong mga bagay na pareho o common experience nung dalawang pinagaling. Una, pareho silang halos wala ng buhay. O yung batang 12 years old talagang wala ng buhay. At yung isang babae, 12 taon nang dinudugo. At pag sa kultura ng mga Hudyo, kapag ang isang tao ay may sakit na merong dugo na lumalabas, tinuturon nilang madumi. Dahil pag nalagyan ka ng dugo, tuturing ka na madumi. And so, ibig sabihin, hindi siya pwedeng lumapit sa mga tao, hindi siya pwedeng pumunta sa templo. In other words, parang wala na rin siyang buhay. Pero pareho silang na-restore, nanumbalik ang buhay. Dito sa dalawang ito, sa bata at doon sa babae, pareho din silang hinawakan o pareho din merong involvement ng paghipo o paghawak. Yung babae na 12 taon nang dinudugo ay humawak sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Kristo at siya'y gumaling. Yun namang batang babae
hinawakan ni Jesus, kaya siya ay nagkaroon uli ng buhay. At yung paghipo, mga kapatid, nakikita natin dito na sa paghawak at paghipo, yung paghawak o paghipo ay nagiging instrumento ng kagalingan. At ito yung something na makakarelate tayo, lalo na yung mga deboto. Diba? Kaya nga tayo pumipila dyan sa likod para mahawakan, mahipo ang paa ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga 'di ba, kung sa mga pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, sa mga pilgrim sites, sa mga simbahan, hahanapin natin yung patron at hahawakan. Dahil umaasa tayo, hindi lang ng kagalingan, pero pati matupad ang ating mga kahilingan. Pero lagi nating tatandaan, ang nagpagaling sa babaeng ito at doon sa batang namatay na, ay hindi lamang yung paghawak. Naging instrumento, naging mahalagang bagay yung paghawak at paghipo. Pero ang nagpagaling sa kanila, lalo't higit, ay yung pananampalataya na merong kasamang pagtitiwala. Kaya nga, di ba, doon sa unang bahagi ng ating pagbasa, narinig natin na ang may pananampalataya ay yung pinuno. Kaya nga pinapunta niya ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil naniniwala siya, unang-una, na kung mapapatungan ng kamay ng ating Panginoon yung kanyang anak, gagaling, muling mabubuhay ang kanyang anak. Pananampalataya na merong pagtitiwala. At yung babae na dinudugo na 12 taon na, oo, humawak siya, pero ang nagpagaling sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananalig. Mga kapatid, paalala dito sa atin na sa bawat paghipo natin sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo at sa imahe ng kahit na sinong santo, sa paghipo natin ng imahe, kailangan merong may kasamang pananampalataya at laging may kasamang pagtitiwala. At sa bawat paghawak natin, paghipo natin sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan din nating hawakan niya tayo. Katulad ng ginawa niya doon sa batang babae na namatay na. At sa paghawak sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang naman kagalingan yung matatamo natin. Sabi sa ating salmo, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. May habag ang Diyos, may awa ang Diyos. At kung hahayaan natin na hawakan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin at pananampalataya, merong kagalingan. At sa kagalingan, merong pagpapanumbalik. Pagpapanumbalik hindi lang ng lakas, pero pati ng buhay. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin, sa awa at sa habag ng Diyos, nanunumbalik ang kanyang relasyon sa kanyang bayang Israel. Ganon din naman sa atin, mga kapatid. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, tandaan natin, sa bawat paghipo natin sa imahe ng ating Panginoon, hipuin natin siya ng may pananampalataya. Hipuin natin ang imahe ng ating Panginoon Jesucristo ng may malalim na pagtitiwala. Dahil higit sa paghawak, higit sa paghipo, ang mas importante ay ang pananampalataya na merong pagtitiwala. At kung tayo ay humahawak sa Kanya, hayaan nating hawakan din tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin. Dahil sa kanyang paghawak sa atin, meron siyang habag, meron siyang awa. At sa awa at habag ng Panginoon, merong kagalingan. At kung merong kagalingan, merong pagpapanumbalik. Pagpapanumbalik, hindi lang ng lakas,
pero pagpapanumbalik pati ng ating buhay, pati ng ating ugnayan sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen.